Walang kaduda-duda, simoy Pasko na at wala na sigurong sasarap pang Noche Buena kung kumpleto sa hapagkainan ang buong pamilya. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakas, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, ang lalaking may kapansanan sa pag-iisip at napagkamalan naming dati na si Rolly Barbuco, siya namang hahanapin namin ngayon kung nasaan na ang kanyang pamilya. Ano po pangalan niyo? Ano pangalan mo daw? Pangalan ta. Siguro po, guwapo. Ano po address niyo? Sa po kayo nakatira? Hindi ko alam. Ang pangalan mo? Nakalimutan ko na. Si Clemencia, bago man lang daw siya lubugan ng araw, naway muli na niyang makasama ang mga kapatid niyang 30 taon na niyang hindi nakikita. Sabel, Corazon. Maawa kayo sa akin, matanda na ako. Gusto ko kayong makita. Nasasabik na rin ako sa inyo. At si Ronalyn, simple lang ang kahilingan sa darating na Pasko, ang marinig ang panawagang ito ng kanyang ina. Nay, gusto ko na po umuwi. Miss ko na po kayo. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung huling nakita ni Clemencia ang kanyang mga kapatid na sina Corazon at Isabelita. Bago pa man daw siya lubugan ng araw, dalangin niya na sila'y magkasama-sama. Minsan naging ganito kasimple ang mundo ng magkakapatid na De La Vega. Sina Corazon, Maria, Isabelita at Clemencia. Inosente pa lang sila noon at walang kamuang-muang sa magiging guhit ng kanilang kapalaran. Makalipas ang humigit kumulang 6 na dekada, ito na ngayon ang isa sa mga 4 na magkakapatid, si Clemencia. Ang mga linya ng katandaan hindi na maikukubli sa kanyang itsura. Nirarayuma at may diferensya pa ang kanyang mga mata. Ganito rin daw halos ang kalagayan ng kapatid niyang si Maria na kasalukuyan ngayong nasa probinsya. Pero sina Corazon at Isabelita, wala siyang kabali-balita. Mahigit 30 taon na raw kasi niya itong hindi nakikita. At ang dalangin ni Clemencia, bago pa raw siya tuluyang pahinain ng panahon, naway muli niyang makapiling ang 2 pa niyang mga kapatid. Nasasabik na rin ako sa mga kapatid ko. Bakit sakali mamatay ako, hindi ko na sila makikita muli. Kahuli-hulian ko na silang makikita. Dahil maagang pumanaw ang kanilang ina, lumaki sila sa kanilang lola. Pinaaral ako ng lola ko hanggang grade 2 lang ako. Eskwelahan pag wala pang klase. Naglalaro kami ng mga piko, mga yung luksong tinik. Sama-sama kami pati mga kaklase namin. Si Maria, naiwan na nga sa probinsya dahil maagang nag-asawa. Lumuwas naman ang Maynila at nagkaroon ng kani-kanyang trabaho ang 3 pang natitira na sina Clemencia, Isabelita at Corazon. Nung unay may komunikasyon pa si Clemencia kay Corazon sa pamagitan ni Isabelita. Pero simula nung nasulugan si Isabelita sa Pandakan, nawalan na si Clemencia ng ugnayan dito at maging na rin kay Isabelita. Sa kasalukuyan, dito sa bahay ng pamangkin ng kanyang yumaong asawa nanunuluyan si Clemencia. Kahit sari-sari na ang nararamdaman sa katawan, pinipilit pa rin niyang makatulong sa mga gawaing bahay. Ito raw ang kanyang libangan para pansamantalang makalimutan ang mga hinahanap na kapatid, pero sadyang minumulto siya
ng magagandang mga alaala. Kahit minsan di kami nag-aaway. Mga kapatid ko, mga bait sila lahat. Sabel, Corazon. Maawa kayo sa akin, matanda na ako. Gusto ko kayo makita. Nasasabik na rin ako sa inyo. Ayon kay Lola Clemencia, parehong higit 60 years old na ang kanyang mga kapatid na sina Isabelita at Corazon. Ang pagkakaalam niya mula nung nasunugan si Isabelita sa Pandakan, kay Corazon na ito pumisan sa bahay nito sa Cavite. Pero sa laki ng Cavite, hindi niya alam kung saan eksakto naroon ang dalawa niyang kapatid. Sa pamamagitan ng COMELEC, napag-alaman naming sa General Mariano Alvarez o GMA Cavite nakatira ang pamilya ni Corazon. Sa pagbisita namin sa kanilang lugar, kapansing-pansing proud lola na ngayon si Corazon. Pero mahaba man ang dumaang panahon, may natitira pa rin siyang alaala nung siya pa ang tinatawag na apo. Ang lula namin, pag yung nagpatay sa aming magkakapatid na apat, tirno-tirno, bulto-bulto yung damit na bili-bili yun. Pare-pareho kaming damit. At tandang-tanda pa rin daw niya ang habili ng kanilang ina bago ito pumanaw. Pinagbili ng nanay ko sa mga kapatid ko na maski anong mangyari, huwag niyong pababayaan yung kapatid ko. So, ako nga ho yun. Pero maski bunso, inaalagaan din daw niya ang mga nakatatanda niyang kapatid. Sa katunayan, nung nasunugan nga si Isabelita, siya ang sumalo rito at masaya silang nagsama rito sa Cavite. Pero nito lang Marso ng kasalukuyang taon, patraidor na inatake sa puso si Isabelita na siyang ikinamatay niya. Kasi yung kapatid ko bago siya namatay, nag-uusap kami mga kapatid. Sana sabi niya kung may pera tayo, magbabakasyon tayo doon masking ilang araw lang. Eh, pareho naman kaming kipit. Hindi naman kami natuloy kayo. Nagkasakit siya, namatay siya. Hindi na kami nakabakasyon. Simula noon, lalo lang niyang naramdaman ang pagnanais na makapiling muli ang dalawa pa niyang natitirang kapatid, sina Clemencia at Maria. Ngayon sabi ko nga sa Panginoong Diyos, sabi ko gusto kong makauwi para baka ako magkita kami dahil nabalitaan ko na sa probinsya. Ngayon, hindi naman ako makauwi, dala ng kahirapan din namin, siyempre. Hindi alam ni Corazon, hindi na niya kailangan pang mag-ipon ng pamasahe dahil kami na mismo ang gagawa ng paraan upang muli silang magkasama-samang magkakadugo. Kinabukasan, dali-dali naming sinundo si Clemencia para dalhin sa GMA Cavite. Sayang nga raw at hindi niya makasama si Maria dahil hindi nito kayang lumuwas mula sa probinsya. Nakatakda na ngang makita muli ni Clemencia ang bunsong kapatid na si Corazon, pero handa na rin kaya niyang tanggapin na wala na ang kapatid nilang si Isabelita. Akala ko wala. Manang sa bilwala na iniwan na sa iyo. Hindi na sila makaya. Kailan ko niya. Mangkot ko. May sakit ka. Noong January. Oo, para mabisita natin kung ito si Manami siya kung buhay pa. Sabi nga, Manang Maria. Domingo lang, Patay nga. inatake na siya, dinala na siya sa ospital. Ilang linggo lang siya sa ospital. Wala 4 days. na. Ano rin siya, binawian din ng buhay. Kaya ako na Kailangan ng mga unga. Hindi kami nag-uusap bago siya nagbawian ng buhay. Matapos ang usapan tungkol kay Isabelita, hindi na napigilan ni na Lola Clemencia at Corazon na magpalitan ng kanilang mga saloobin. Hindi na ako mabutang, hindi na ako may sakit, pero ginapaglabanan ko lang yung mga karamdaman ko. Alang-alang sa mga apo ko. Abo, yung mga apo ko rito. Siyempre na lang ang buhay kong anak. Kayo hindi naman kayo Kasi napunta sa biling mga... Kayo hindi tandang nyo dalaga alam. masungit. Kaya inaaway ako.
Kasi yung matandang Saan yung matandang sa dalaga kanya niyang saan anak, ako yun ang inaaway titinilis. na pinalayas daw siya. Sa kanya saan ako magtinir. Dito na kayo sa amin, dito ka na sa akin, sama-sama na tayo, maski anong magyari. Hindi na Dito ka na lang sa akin. Kasama kita. Nag-iisa na rin lang ako sa Eh, wala naman buhay. kayo palang uuwi na sa Dito ka na. Tapos, Huwag na kayo kasama pag may doon. kwarta kita, anto kita kay Manong Maria. Ha? Bakit hindi mo ako hinintay? Kaya mo sabihin, Nakita ko si Corazon, dapat iniwanan mo naman kami. Sadya nga marahil mapagbiro ang tadhana. Sa dulo natin kalimitang nadidiskubre na hindi lahat ng ating mga kahilingan mapagbibigyan ng kapalaran. Ngunit may dahilan sa likod ng bawat kaganapan. Kung hindi man natin ito maunawaan, marahil ito'y ating ipagpasalangit na lamang. Ang mga magulang walang ibang hinangad kundi ang mapabuti ang kanilang anak. Kaya sa oras na ito'y maligaw ng landas, sagad hanggang buto ang sakit na kanilang nararamdaman. Para sa isang magulang, pinakamahalagang kayamanan ang magbunga ng sariling dugo't laman. Ang magkaroon ng mga anak at makabuo ng isang pamilya. Kaya naman magpahanggang ngayon, sinasariwa pa rin ni Lolo Lorenzo ang kabataan ng anak niyang si John Paul o JP. Maski 22 anyos na ito ngayon. Ito raw kasi ang kumumpleto sa pangarap niyang magkaroon ng isang malaki at masayang pamilya. Mabait ang bata yan, walang inaaway yan, walang kaibigan niya inaaway hanggang ngayon. At ang maliit pa yan, may talent yan. May talent yan eh. Palagi yan nakakuha ng award ng best dancer sa school nila. Nung bata pa siya, palagi siya ang contestant sa drawing. Bukod sa dami ng kayang gawin ng gifted child ni Lolo Lorenzo, pambenta rin daw ang gandang lalaki ng kanyang anak na si JP. Lagi nga raw itong napapagkamalang artista. Talagang bida yan palagi kung sa party dahil siguro dahil may itsura siya at saka medyo magaling magpakwela yan eh. Ngunit ika nga nila, hindi araw-araw, Pasko, dahil dumating ang araw na ang lahat ng mga masasayang alaala nila sa masayahing si JP, sa isang kisap mata, bigla na lamang nabura. Ang sinisisi nilang dahilan, ang paggugol ni JP ng malaking panahon sa isang relihiyon kung saan nakisapi ito. One time, hinatid na lang dito na isang miyembro. Hindi na siya dating matino. Tiging salita ng salitang mahalin natin ating kapwa, paulit-ulit, tapos hindi kumakain. Kasi yung mga kinakain niya, sabi niya, marumi, may buhangin. Hasta yung tubig, hindi niya inom kaya marumi daw, kailangan initin. Dito na nagsimulang magunaw ang mga pangarap nila para kay JP. Ayan, severe depression daw. Yan naman. Siguro nagkakuang-kuha na yan dahil yung isa kumintos sa pag-aral. Hanggang noong ika-10 ng Nobyembre ng kasalukuyang taon, bigla na lamang itong nawala. Hindi nga umalis siya, may party yung kuya niya. Nag-birthday, nandito yung mga kasamahan niya, mga kaibigan niya, yung mga girlfriend nila, asawa nila. Kantahan dito, nagkainan. O siguro yan, nainis siya siguro at naingayan dito. Akala ko gusto lang magpahangin at magpa-relax doon sa labas. Hanggang ngayon, di pa bumalik. Ngayon, ang nararamdamang pangamba ni Lolo Lorenzo, pinapakalma na lang ng kahit anong magagandang alaala ng kanyang anak. Paborito kasi ni John Paul kasi mahilig mag-idol yan. Primero nun si Bruce Lee. Ito, sa kay John Paul to. Ito, yan, ni Big Boss, Game of Death, yan, lahat ito. Mga Bruce Lee to.
Hindi nyo na po nakakasama si John Paul sa panonood. Ano pong nararamdaman? Medyo something missing in your life. Kung wala yung isang anak mo, medyo... Base sa impormasyong ibinigay ni Lolo Lorenzo, 22 years old na si JP. Matangos daw ang ilong nito at hindi maipagkakailang gwapo. Gayunpaman, medyo mahirap na raw itong kausapin at dahil ilang linggo na itong nawawala, hindi malayong kumapal na rin daw ang kanyang bigote. Sa tansya ni Lolo Lorenzo, may samaraw ng loob sa kanila si JP. Kung ano man ang pinag-uugatan nito, ibalato na lang daw namin sa kanilang pamilya. Gayunpaman, nananawagan pa rin si Lolo Lorenzo para sa ikabubuong muli ng kanilang pamilya. Gusto ko lang ipaalam kay John Paul sana nga malaman niya nga hindi naman kami galit. Gusto lang namin kasi nga makauwi siya para ipatuloy yung medication niya. Hindi naman siya namin papagalitan. Mahal namin yan eh. Ang hindi alam ni Lolo Lorenzo, maaring hawak na ng aming programa ang susi sa kinaroroonan ni JP. Kung inyong matatandaan, nung ginawa namin ang istorya ng paghahanap ng pamilya Barbuco sa kamag-anak nilang si Rolly, isang lalaki na nakadetina sa barangay Molino 4 sa Bacoor, Cavite, ang muntikan na naming mapagkamalang si Rolly. Kapansin-pansin na noong mga pagkakataong yon, ang lalaking ito merong makapal na bigote. Ay, hindi ho. Hindi po. Hindi po dito kayo umagayan. Ayon sa barangay staff dito na si Max, mag-iisang linggo na ring nasa kanilang pangangalaga ang lalaking ito. Yan ay dinala dito. Siya ay nakita siya dyan sa sitio, palakad-lakad, na butubad na. So, siyempre marami nakakita sa kanya, mga residente siya, residente dyan. So, kaya siya kinuha ng mga tricycle driver, nakaya sa tricycle, dinala dito. At dahil nga sa kahabag-habag na kalagayan ng binatilyo, pansamantala nila itong kinupkop at pinakain. So kami naawa sa kanyang sitwasyon dahil siyempre tao din naman yan, katulad natin na kailangan natin kalingain. Yung nga, bibigyan natin siyang pagkain, kain naman siya. O, hingi pa ng soft drinks yun. Maliban sa kanyang bigote, tila nagtutugma rin sa lalaking ito ang ilan pa sa mga palatandaan ng nawawalang anak ni Mang Lorenzo na si JP. O, sinubukan namin siyang kasapin, kaya lang, natawanan lang kami. Sabi nga ng mga tao, gandang lalaki sana yan. Ano, batang-bata, 22 years old nga lang yan eh. So, kung yan ay malinisan yan, bay, makita mong gandang lalaki yan. Kaya ngayon, yung makita dahil parang kang taong grasa na ang tawag dyan eh. Para makumpirma kung siya nga ang hinahanap naming si John Paul Llorca, sinubukan ng aming staff na tanungin ang lalaking ito kung ano ang kanyang pangalan. Kilala mo to? Kilala mo to? Kilala mo? Sino yan? Sino yan? Ang pangalan, Anong pangalan mo? Gwapo. Halika. Grabe! Ang pangalan ni Gwapo. Grabe! Ang pangalan ni Gwapo. Sino mo? Anong pangalan na ito? Gusto mo ba siyang mami? Grabe! Is on fire eh. On fire na siya eh. Matapos gumiling at mag-iindak, tila ginanahan ito't biglang nakapagsalita. John Paul Llorca! Ano ulit? Hindi marinig. Lakas. Ayoko na. Ano? Hindi ko alam. Tila sumpungin itong si JP. Kaya naman tinulungan na kami ng mga dalagitang ito sa pakikipag-usap sa kanya. Kuya, upo ka lang. Relax ka lang. Huwag ka pong mataranta. Kuya, ano po pangalan niyo? Ano pangalan mo raw? Pangalan daw. Ano pangalan? Ikaw, sino ka? Ako po si Alvin. Ay, ano number mo? Si Gwapo. Ano po address niyo? Saan po kayo nakatira? Hindi ko alam. Ang pangalan mo? Nakalimutan ko na. Ilang taon na po kayo? Ilang taon ako? 22. Tila walang kapaguran si JP. Malalim na ang gabi nung kami nagpaalam sa kanya. Pero heto, hyper na hyper pa rin siya.
Natagpuan na namin ang nawawalang anak ni Lolo Lorenzo na si JP. Ito ang binatang nakakulong sa Cavite. Pero nakahanda kaya si Lolo Lorenzo na makita si JP sa likod ng rehas, marumi at wala sa sarili. Kinabukasan, dahil tumangging humarap sa aming kamera ang ina ni JP, ang ama na lang nito ang aming isinama. Sa sasakyan, tila kinukutuban na si Lolo Lorenzo na ito na ang araw na muli niyang makikita ang pinakamamahal na anak. Pag siya yun, di mas maganda. Masayang-masaya yung buong pamilya. Sana nga, siya na. Pagdating sa barangay, kasi hinahanap ko itong anak namin na nawawala. Nasa amin nga po ito nakuha ng aming mga pag-volunteer dyan sa isang subdivision, City Homes. At sa mabuting kapalaran naman, dito po dinala. Uy, Jeff! Kamusta ka na, Jeff? Kamusta ka? Ha? Paano ka nakarating dito, Jeff? Lumakad ka lang? Kilala mo pa ako, Jeff? Ha? Daddy mo ako eh. Jeff. Jeff, uwi na tayo. Nag-alala yung mami sa'yo. Ha? Jeff, nag-alala yung mami sa'yo. Uwi na tayo? Paano ka nakarating dito, Jeff? Lumakad ka lang? Ha? Ano, ito lang. Bakit ayaw mo umuwi? Ha? Ayaw dun yung pangit. Pangit doon? Bakit pangit? Aircon yung kwarto mo. Pangit dun. Baka ako lang yung pangit. Ang kwarto mo, hindi naman pangit. Naka-aircon ka doon eh. Ha? dahil hindi na nga nakakakilala, nagpasya na lang si Lolo Lorenzo na balikan ang anak. Sige, dito ka lang muna. Balik lang kami. Ha? Ha? Kumain ka, ha? Kumain ka at matulog. Ha? Pagdating sa bahay, sakto namang kauuwi lang rin ang misis ni Lolo Lorenzo galing sa paghahanap. Nung unay ilang pa rin ito sa aming kamera, pero tila nag-iba ang ihip ng hangin nung narinig ang mabuting balita mula sa asawa. Alam mo, namabalat yung katawan niya dito dahil lumalakad na yun sa kalye, sa araw. Halakan lang galing doon. Ibig sabihin, wala rin sa baro, Daddy? O, hanggang doon. Kaya dinampot sa walang damit eh. Kaya dito, namamalat yung katawan niya. Ay, katawagan ko na sila. Lord, thank you, Lord. Agad kaming gumayak pabalik ng Molino 4. Ngayon, kasama ang mga susundo kay JP, ang mga kinatawan ng isang klinika na siyang mangangalaga sa kalusugan ni JP. Number one, mapasalamat ka sa taas. Antes ako pumasok ng bahay, nasa isip ko na si John Paul na nandyan na darating niya sa bahay. Hindi naman pwede na pabayaan ko siya kasi mahal ko pa naman ang anak ko. Pagkabalik sa barangay, tila part 2 ng eksena kanina. Jeff? Mother! Jeff, ito. Pasalubong ko sa iyo. Manok. Kain. Kain muna. Kain ka muna. Busog ka? Ha? Busog ka, Jeff? Oo. Kamusta ka na, Jeff? Mahal na mahal ka namin, Jeff. JP, mahal ka namin ni Daddy mo. Nasaan ka niyo? Saan punta? Bahay. Oo, wala. Saan gusto mo? Ha? Jeff, mahal na mahal naman kita eh. Alam ko babalik ka sa bahay, hintay ako nang hintay sa'yo. Ayoko dun. Pangit. Saan gusto mo? Saan tayo pupunta? Jeff. Hindi ko alam. Ayoko sumama siya. Gusto ko mag-isa. O tita, dito. Kilala mo si Tita Sonia? Jeff.
Jeff, huwag mo naman awayan si tita mo, Jeff. Tita. Ano sabi sa'yo? Umayos ka kayo doon. Ano sabi sa'yo? May kasama mo. Umayos ka doon. Umayos ka. Ayaw lang. Si Aling Rebecca, hindi na makaapila. Siyempre, nag-aalala ako kung gano'n nangyari. Mas nasubrahan siya kasi ayaw niya o mapatuloy ng gamot niya. Kaya ganyan na nangyari sa kanya. Ito raw nasasaktan ako. Kaya anong magawa ko kay wala siya sa isip niya. Kaya ang Panginoon na makakatulong sa kanya. Kung bakit humantong sa ganito ang kalagayan ni JP, tanging siya na lamang ang makakapagkwento. Sa ngayon, wala pa sigurong happy ending ang kanilang istorya, pero umaasa ang pamilya ni JP na sa mga pagkakataong katulad nito, hinding-hindi sila papabayaan ng ating Panginoon. Nananalig silang darating ang araw, manunumbalik pa rin ang katinuan ng anak nilang minsang ipinagmalaki nila. Normal lang na kung minsan inuutusan ng magulang ang anak, pero papaano kung ang inutusan hindi na nakabalik pa ng tahanan? Malaking robot siya. Malakas may sa Mickey Mouse. Anong tsura ng Mickey Mouse? Malaki. Orange! Anong kulay? Red! 18 araw na lang, Pasko na! Ang wish ko, sana magkabalik ako. Magaling siya. Kaya masisisi mo ba ang mga batang ito kung excited na sila sa pagsasabi ng kanilang mga kahilingan sa Pasko? Ngunit si Ronalyn, 7 years old, simoy Pasko na't lahat, pang Semana Santa pa rin ang kanyang itsura. Pakiramdam kasi niya tila malabong matupad ang kanyang Christmas wish. Ang makabalik sa kanilang tahanan ngayong darating na Pasko. Nay, gusto ko na po umuwi. Miss na miss ko na po kayo. Isa lamang si Ronalyn sa mga batang nasa pangangalaga ngayon ng Social Development Center o SDC sa Caloocan. Ni-refer daw ito noon ng isang concerned citizen dahil naliligaw ang bata. Baga naman, anong may paglilingkod ko sa inyo? Ayon sa dumulog, minaltrato di umano si Ronalyn nang unang kumupkup sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang dalhin na lamang daw ito sa center. Nung dumating siya, payat siya, maputla. At yung nga pale and weak at makikita mo sa kanya na para siyang may sakit. Hindi siya nagsasalita. So parang wala siyang alam ng una kung anong pangalan ng nanay niya, ng tatay niya. Galit ka ba sa kanya? O hindi pa rin? Ayon sa head social worker, sa halos 7 buwan na pamamalagi ni Ronalyn sa center, swertihan lang daw kung makapiga sila ng impormasyon dito. Paano ka ba umalis ng bahay ninyo? Pinili ko ni Yasmin. Ano mo siya? Saan kayo nagpunta? Hindi ko po alam. Kung iisipin nga raw, tila unti-unti nang nalilimas sa murang isipan ni Ronalyn ang kanyang nakaraan. Actually, hindi niya alam ang apelyido niya. So, nung naibigay namin pansamantala is Ronalyn Santos. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti namang napalapit ang loob ng bata sa mga house parent. Hindi siya palaaway. Close siya sa mga house parent, kahit sa bata. Kikis siya sa'yo, lagi niya sasabihin, God bless, Mami She. Binusog man nila sa pagmamahal si Ronalyn. Batid nilang hindi pa rin nila kayang punan ang pagkalinga ng isang tunay na pamilya. Namimiss mo ba si mama mo? Bakit mo siya namimiss? Kasi po siya po nag-aalaga sa amin. Hanggang sa hindi na niya mapasinungalingan pa ang kinikimkim ng kanyang kalooban. Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak, Ronalyn? Base sa pakikipanayam namin kay Ronalyn, Tessie ang pangalan ng kanyang ina. 6 daw silang magkakapatid at pangalawa siya sa panganay.
Ayon pa kay Ronalyn, alam din ng kanyang ina na may balat siya sa kilikili at sa ilalim ng kanyang pusod. Noong nakaraang linggo, nagkataon naman na isang ina mula sa Bulacan, Bulacan ang dumulog sa aming programa. Si Teresa, halos 2 taon nang naghihinagpis sa pagkawala ng kanyang anak na ayon sa kanya, Ronalyn ang pangalan. Alam ko, namimiss na ako ng anak ko na yun. Pero wala akong magawa. Miss na miss ko na yung anak ko. April 17, 2005, ang petsang nagpapakirot sa puso ni Teresa. Kwento niya, hindi pa raw siya nakaka-recover noon sa panganganak sa kanyang bunso nung nawala si Ronalyn. Kasama raw nitong nawala ang kanyang hipag na tiyahin ni Ronalyn, si Jasmine, 12 years old. Itong mga ito, singilin nyo itong mga pautang natin, ha? Inutusan lang daw niyang maningil ang dalawa ng mga utang sa mga ibinibenta nila noong mani at prutas. Yung asawa ko naman, nagtrabaho sa panghulo. Kaya sila inasahan kong, napag-utusan kong maningil sa mga bawat pautang namin sa bawat tindahan. Si Reynaldo, ang pangalawang asawa ni Teresa. Hindi siya ang ama ni Ronalyn, pero kapatid naman niya ang kasama nitong nawala na si Jasmine. Kasi yung kapatid ko, may isip na yun eh. Kung gusto yung umuwi nun, pagtataka mo eh. Makakauwi yun eh. Bakit kasi gaganon eh. Ayon pa kay Teresa, kahit daw isang kahig isang tuka lang sila, hindi raw ito balakid para puspusan pa rin silang maghanap. Naglalako kami ng isda. Tapos pagka nakaipon ng konti, lumuluwas kami para pupunta kami sa monumento, nagdidikit kami ng litrato ng ni Yasmin Flores. Yung anak ko nga lang walang litrato eh. Hindi kasi kami mahilig sa mga okasyon eh. Tuwing uuwi ako dito, parang naupos akong kandila na bawat lakad namin walang resulta. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang balita kung ano na ang nangyari kina Ronalyn at Jasmine. Mahirap. Mahirap na nawawala ng anak. Para ka kasi nangangapa sa dilim. Hindi mo malaman kung buhay pa o patay na. Ayon kay Teresa, parang dinadaganan daw ng piso ng kanyang kalooban sa tuwing nasusulyapan niya ang mga naiwang gamit ng nawawala niyang anak. Inahanda ko pa rin sa pagdating niya. Yung mga damit niya na yan, pambahay niya yan. Kahit na masakit man isipin na sira-sira ang damit niya, kahit pa paano nakikita ko siya. Nasa ayos ang kalagayan niya. Sa pakikipanayam namin kay Teresa, nalaman naming may mga mapapagkakakilanlan ang kanyang anak na si Ronalyn. Ano siya, maitim, parang bumbay ang mukha niya, medyo kulot ang buhok. Tapos may balat siya sa kilikili, bandang kanan. Tapos sa ilalim ng pusod. Sa pagkakataong ito, alam naming malaki ang tsansang anak niya ang batang si Ronalyn sa SDC. Kaya naman hindi na namin hinintay pa ang Pasko at sinundo na namin agad ang mag-iina para kumpirmahin ang aming hinala. Masasabi ko siyang makita. Madilim na nung nakarating kami sa aming destinasyon. Hindi mo magtanong, baka may nakaano po dyan Ronalyn Baltasar sa Yasmin Flores. May Ronalyn po dito pero wala po kasi siyang apelido. Kaya binigyan po namin siya ng apelido ng tanto. Gusto niyo po titingnan ko po kung bilib ko po. Habang sinusundo ng house parent ang batang pinaniniwalaan naming anak ni Teresa, hindi naman siya mapalagay. Ilang sandali pa. Ronalyn. Ronalyn, kilala mo pa ako.
Ronaldin, nanay mo ko yun si Rose, ano? Si Ronaldin tila naging pipi at bingi sa mga sumunod na pangyayari. Nanay mo kumibo. Kilala mo pa ba ako? Laki-laki mo na, Ronaldin. Ano si Ate Yasmin mo? Nasaan? Nasa po siya, hindi mo siya po ako. Dahil si Ronaldin lang ang kanyang natagpuan, hindi pa rin natapos ang agam-agam ni Teresa tungkol sa kanyang hipag na si Jasmine. Ano na si Ate Yasmin mo? Hindi ko na po alam. Ano ba plano niyo? Bakit ka nga ba sinama niya? Ano plano niyo? Bakit siya umalis? Pinilit niya po ako, Ma. Saan daw kayo pupunta? Hindi ko po alam. Sinabi niya basta. Saan pa ba? Lala ko sa inyong dalawa. Asan na po si James po? Andun sa bahay. Lagi ka nga naalala ni Rose, ani. Namiss mo ba ako? Opo. Basta ka na. Ilang araw pa ang bibilangin bago magpasko, pero napaaga na ang katuparan ng Christmas wish ni Ronaldin. Hindi na susukat sa laki, itsura at presyo o kung gaano pa kagarbo ang regalo na matatanggap mo sa darating na Pasko. Ang mahalaga kung saan tayo mas tunay na magiging masaya at kontento. Magkapili na tayo ngayon. Masaya na Pasko po. 19 na araw na lang, Pasko na. Samantala, 153 na pong mga nawawalang tao ang aming nahanap at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Ibig sabihin, 153 rin na mga pamilya ang masayang magdiriwang ngayong taon ng Pasko. At ang biyaya at munting tagumpay na ito, utang po namin sa inyo. Sana patuloy niyo pa kaming tulungan upang mas marami pa tayong mga nawawalang kababayan na mahanap. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.